we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Labi 170 kilos nin karneng urig na kumpiskar kan NMIS sa merkado publiko kan Minalaba, Camarines Sur. Ang mga karne kaya dai subuot nag-agi sa aprobadong bunuan sa probinsya. Ang detalya kan baretang iyan sa report ni Chris Novello. Saro-sarong pigkumpiskar kang National Meat Inspection Service Bicol ang kilo-kilong karneng urig na ini sa pirang stall sa merkado kan Banuan ning Minalaba, Camarines Sur. Susog sa ahensya, konsideradong hot meat ang mga karne. Ninhulita da ini nag-agi sa tamang bunuan o abatwa. Delikado subot sa salud kan tawo ang karneng da nag-agi sa abatwa. Ninhulita posibleng kontaminado ini ning bakterya. Pirang beses naman subot na nagtaong warning ang ahensya sa mga nagtitinda ning karne sa lugar. May report sa Naga na dikit ang buno kang Minalaba. Pig test me positive. Majority dahil nagpabuno o di sample. Sa kabilugan uminabot sa 173.9 kilos ning karne ang nakumpiskar kan grupo. Natulos man na pinag-dispose para dai na mapakinabangan pa. Ansaro sa mga nakumpiskaran ning karne na si Mary Ann, problemado ngunyan. Dinhulit ta inutangan pasubot ang pinambakal kan binunong urig. Aminado man ini nadaisin na nakapabono sa slaughterhouse sa Naga. Dinhulit ta nagagabatan na subot sila sa gastos sa pagtransportar kan mga binunong urig. Aba na sir, makulugon lang sir sa buot asin si urig pa sir inutangan. O nakuha pa no na ibabayad mi kayan sir sa inutangan mi kan urig. Ang sa agreement dapat magpabuno sinda sa slaughterhouse. And hanggat dahil sindang slaughterhouse sa LGU, dapat taka-coincindar magre-remain itong kontrata o itong MOA na digdisinda sa district abattoir kang Naga para safe ang karning binibenta ninda sa consuming public. Naampang ang mga ini sa pagbalgar sa maniligong ordinansa kan Banwaan. Katakod ka ini, nagtao man ning tips an ahensya, nganing masyatong salbado ang babakal na karne, ngunya na holiday season. Siring na sanakan paghanap sa meat inspection certificate asin dapat may tatak ini kung sa slaughterhouse binuno. Dapat man subot na parungon ng karne asin kung mahiling na salami na ini, konsiderado na subot ining nasa stage of decomposition asin dahil na pwedeng kakanon. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Piga sigurar ngunyan kan kapulisan an matuninong na selebrasyon kan Pasko asin bagong taon. Kaya ngunyan na nanonotaran na ang dakol na mga biyahero, mas nakaalerto na ang mga otoridad. Alagad sa ibungkan pagpapahigot kan seguridad, dai magkakaigwanin muzzle taping o pagselyo nin mga badil ang PNP. Kung taano, aramunta sa report ni Jessica Calino. Marikas na padalagan kan mga lunadan, anaw obserbaran kan kapulisan sa may rekodo na ini sa kasentrohan kan Banwaan in Bumbon. Kaya digdiman nindapig pwestoan sa indang dictated checkpoint. Importante nga ni daan police visibility sa mga panahon na ini. Urog na tananonotara naman ang pagdakol kan mga lunadan na nagaagi sa indang Banwaan. Kasabay kan pagpurulian ngunyan na mapasko asin bagong taon. Para po ma-preventa ning mga aksidente dito po sa tinampo, asin para naman maiwasan ito mga may mga daindatang kaisipan na maaragi dito sa to. Nagpupwesto man sa iba pang lokasyon ang kapulisan para sa parehong katuyuhan. Preparado naman subuot sinda sa pagdakulpakan volume kan mga maaging lunadan. Sa Banwaan in Goa, pinanginotan kan Goa Municipal Police Station ang training kan mga newly appointed barangay tanod sa 34 barangay kan Banwaan. Tinukduan ang mga ininin basic invest intel, handcuffing techniques, pag-arestar asin iba pang responsibilidad sa katuninungan kan barangay. LU po yan magiging katabang ta kang kapulisan, magiging force multiplier po. Ngunyan maabot po na
Yuletide season na aramta busy ang mga tao, nagsisimbang gabi. Mientras tanto, pirang taon naman na hinalian muzzle taping o pagtakop sa purukan badil kan mga kapulisan tuyong holiday season. Sangon yan, mayo pa man subuot ng direktibang nare-resibe ang PNP Regional as in provincial offices, pati na ang mga hepatura sa Kabikulan kung babaguhon ini. Alagad para sa pirang opisyal. Day naman kaipuhan panggibuhon ang muzzle taping. Aram naman kaya subuot kan kapulisan ang mga konsekwensya en kasong may magpasaway gamit an sa indang service firearms. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagkapirang kaakian sa Naga City na subuot nagagamit nin solvent nakatalaan na i-rescue kan City Social Welfare and Development Office. CSWDO mas papaurugon pa ang mga ginigibong rescue operation sa mga hovenes na nagbabasay-basay sa kasentrohan kan syudad. Si Chris Novello para sa detalye. Nakaabot na sa Naga City Social Welfare and Development Office ang impormasyon dapit sa subuot mga kakiang nagagamit ng solvent sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Katakod ka ini, pigbeberipikar na kan opisina ang report as nakatalang i-rescue ang mga kakiang imbwelto sa illegal na gibo. Ang gigibon mi kayan, kukuranong sinda, i-interviewon sinda, kung taga sa inpo sinda, i-refer mi sinda sa barangay, kasi dakulaw ng tabang kang BCPC. Tapos, paparapunta si mga magulang. Sa oras na ma-rescue ang mga ini, dadaron ang mga ini sa children's home sa Barangay Pacol as in isa sa iraram sa maninigong counseling. Nangapodan man si Manalo sa publiko na direkta asin tulos na ipabot sa indakon may mahiling na siring na insidente o anumang kinakaimbweltohan kan makakian siring kan pamamalimos. Apwera ka ini, mas papahiguton pa kan mga otoridad ang rescue operations sa mga kakian nagbabasay-basay sa syudad, urog ng ngunyan na holiday season. Dahil po papabayaan yan. Nagulay na kami ni City Director Nelson Pacalso na mapa-assist kita sa plaza sa satuyang kapulisan. Pinag-endorse niya naman ini sa station commander na nakakasakop. Yaon din dyan sa satuyang tourist police. Kaibanan si Jovel Obiso asin Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Saro sa mga day mawawara sa mga selebrasyon kan mga Pinoy ang mga karantahan. Urog na ang video okay. Alagad ang mga otoridad may pagirumdum sa mga mahilig sa pamorningan na pagvi-video okay. Kung ano yan, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigun sa mga otoridad, mayo man maraot na mag-ugma. Urog na ang pagkakaigunin video okay sessions mo na holiday season. Alagad ang sa indang pakiulay sa publiko, maging responsable sana. Sili konsiderar man ang iba na pwedeng maribukan mantang kamo nag-uurugmahan. Tuyong mapasiring sa mga pagtiripon. Pirming daradara kan 64 anyos na si Nanay Margie an sa iyang wallet. Day pwedeng day niya inidara paghali sa saindang residensya sa sitio Kalanawan ng Barangay Hiwakloy sa Banwaanin, Goa. Laog da kainian sa iyang tinatago-tago na kayamanan pag-abot sa kantaan, listahan, bako nin utang, kundi kan mga numero, kan paborito niyang kanta na sa iyang panlaban. Minsan kaya dai ko na mamaanan sa logbook. Puso ko sige samansalang ko. Kung mag-ano kaya ako duman ho, maghiling. Haloy sana ko. Gusto ko makanta na ako. Haros pirmi niyang nakakaibanan sa mga kantaan an sa iyang kabarangay na si Chari. Na pareho niya, hilig ang pagkanta. Paglinuwas na ni Nanay Margie an sa iyang mahiwagang listahan, ay tapos na ang laban. Napapangirit po ako. Prepared po siyang pirme. Lamang daang maray si Nanay Margie, kaya si Chari, garo napapaisip naman na magibonin sa diri niyang kodigo. Day na talaga mawawara sa mga urugmahan ang karantaan, lalo na sa pagtiripon ngunya na holiday season, pirmi nang may video okay na pigrerentahan. Alagad, day man mainindigar na medyo maribok ini para sa sarong komunidad. Mantang may ordinansa dapit digdian Barangay Hiwakloy, mayo man subuot ni nagpapaabot nin reklamo. Alagad, an pakiulay kan barangay. Kung may magkuya na sa pagtarani ng ngaya, ani ba po baga gurang na minsan sa na magturo ko. Sabi ko nga po na may barangay ordinance na kung mapipili hanggang 10 PM sana po ang kuya.
500 pesos hasta 1,000 pesos ang multa sa first and second offense. Pag uminabot pa sa ikatulo, kukumpis ka ron na ang videoke. May pakiulay man ang kapulisan sa mga magkakaigwanin videoke session, ngunya na holiday season. Mag-ugma kita na itong mayong na riribukan, mayong napiperwisyo kan sa tuyang ginigibong selebrasyon. 10 p.m. na minsan po nagsusobraman dahil nga ni okasyon, pero at least dahil na makaistorbo, makaluway-luway. Anpigyan kami narkit kan mga otoridad na kung halimbawa man igwanin reklamo sa pagtaraid na nagvi-video okay asin medyo maribok na nin disoras nin banggi, i-report na sana ini sa barangay o kaya sa PNP asin nganing sinda naman ang magsitar kung minsan kaya nagkakaigwa pa o pigpupuunan pa nin ribok kung halimbawang day nagkakaintindihan sa gustong ipasabot kan ka barangay o kaya pwede man na antes magrenta nin video okay, ipaaram na ini sa barangay o sa pagtaraid nganing aram naman nindaan dapat na lauman sa mga masunod na aldaw. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Sir, ano po paborito mong kantaon sa video okay? Kantaon niyo po. Maputi na ang buhok ko. Nobela. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Apat na katao irido sa magkasuhay na aksidente sa tinampo sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Si Don Jimenez nakatutok. Nagsapo nindanyo san parte kan harong na ini sa barangay Tubawon, Virac, Catanduanes, makalis na makabangga digdi ang truck na nawaran ng preno. Sa kusog kan impact, saro sa tulong pahinante kan truck ang nagsapo nin lugad sa lawas, mantang maswerte man na mayong nalugadan sa laog kan residensya. Nagsayo man nang maghampang sa kamera ang may sadiri kan harong, mantang inako naman subuot kan rider ang pagpapairahay kan naraot na parte ka ini. Medyo madulas yung daan, tapos mag-change gear sana ako sir ng segunda. Tapos pag up ako ng clutch, tapos pag change gear ko, di na pumasok, tapos nagpreno ako, wala na siyang preno. Mientras tanto, irido man ang tulo ka tao sa salpukan kan tricycle asin motorsiklo sa pakurbadang parte kan tinampo sa barangay Paltas Mall sa parehong Banwaan. Sa report kan kapulisan, pigbabagtas kan tricycle ang lugar mantang lunad ang 7 katao kan biglang makalaog sa linya kaini ang sarong motorsiklo na naging rason kan aksidente. Irido ang 2 pasahero kan tricycle asin ang driver kan motorsiklo na tulos man na idinalagan sa ospital. Huli sa magkakasunod na aksidenteng ini, nagpagirumdum ang mga otoridad sa mga motorista na pirming maglikay urog na ngunya na holiday season. Opo, lalo po ngayong papalapit na yun po yung Pasko and nakaraang araw po ay yung ulan, medyo pabugso-bugso yung ulan na mag-ingat po sa pagmamaneho. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayo ng bagyo o low pressure area sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Alaga duuranon pa man giraray ang pirang parte kan nasyon. Huli iyan sa shearline, amihan, asin easterlies. Ang shearline binibilog kan may hibog na panganuron gikan sa pagsasabatan kan malipot asin mainit na duros. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, asin Masbate. Hababa ang tsansa nin uran sa natatadang parte kan nasyon, apwera sa pirang parte kan Northern asin Central Luzon, Mimaropa, Quezon asin Mindanao. Nagkapirang konsumidor mas piniling amay ng mamakal ni Noche Buena items. Alagad last-minute shoppers, piglalauman pagiraray kan mga paratienda. DTI may pagirumdum sa publiko antes magbakal kan mga Noche Buena product. Uyan report ni Chris Novello. Gikan sa Siruma, Camarines Sur, nagdayo pa sa merkado publiko kan siyudad ni Naga si Juniel para magbakal ng Noche Buena items. Kantidad 2,000 pesos ang tinagaman niyang budget. Kaya para makabarato, mas pinili kayo sa Naga City People's Mall mamakal ng mga produkto. Ako yan, mga hotdog man lang, tapos mga spaghetti. Yung man lang yan, basta igwala ang may handa sa ko yan. Pasko.
Inamayan man ni Juniel ang pamamakal para subot makalikay sa suruksukan kan mga last minute na masaraod sa mga masunod na aldaw. Susog sa pirang para tienda, may pasubot na dapat ikahandal ang mga last minute shoppers. Inulit na bastante ang supply kan Noche Buena items. Okay ba? Dahil man nagkukulang-kulang ang stock. Pero may man naka-stambay ang mga kuwan dyan. Pero may igwang stock kita. Dahil man na alian. Kasabay kaini nagabiso man ng DTI Camarines Sur sa publiko. Nangunyan pa sana, maglistanan mga babakalon nga ni mabudget na ning marhay. Ansay na makakaipuhanon sa Pasko. If they have time already, shop at this early para they would avoid rush. Kasi kung minsan pag harani na, lalo na itong 2 days or 1 day na lang, halabaw ng mga pila, siksikan sa mall, sa mga dep store. May mga produkto na subot na nagmahalin 5 to 10 pesos, siring kanham, as in iba pang meat products. Inaabisuhan man kanahensya ang publiko na i-monitor ang presyo ka Noche Buena item sa price guide kanahensya. Hilingon ang expiration as in maginwa sa mga babakalon. Ngunya na holiday season. Kay baran si Carlo Abunita as in Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Tanganing mamatayan man kan persons deprived of liberty o PDLs ang espiritu ning Kapaskuhan. Sarong Christmas wish tree ang ipiglaag sa laog kan San Andres District Jail sa San Andres, Catanduanes. Imbes ang mga nakatudang dekorasyon sa Christmas tree, mga papel na may nakasurat na Christmas wishes kan PDL ang mga nakasabit digdi. Sigun kay Jail Officer Juan John Liz De Leon, sa 41 ng Christmas wishes digdi, 29 pa sana ang natutupad hulitan nangangaipo pa subuot nin benefactors ang 12 natatadang simpleng kahagadan. Mga hygiene kits, personal na mga pangangaipo as in grocery items, ang pirasa na sa mga nakasurat sa saindang Christmas wish tree. Sa mga maut magtabang, pwede subuot makipagkoordinar sa manihamiento kan San Andres District Jail sa paagi kan sa indang social media account o sa 0946-060-0404. Pinaka-purpose niya po is mabigyan ng pagkakataon yung mga PDL natin na maramdaman yung essence po ng Christmas kasi di ba po, they are PDL deprived of liberty. So, ibig sabihin, nandito lang sila sa loob ng piitan during this holidays. Ma'am, nagbibidyoke ka? Iyo. Paminsan-minsan, pag may occasion. No arms can ever hold you more than I do. At ang hirap. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkapirang bakalanin pasalubong asin kakanan sa Pamplona, Camarines Sur, nagaandam na dagmang na mga biyahero sa Kapaskuhan. Sa indang kita, laom na madugangan kasabay kan pagdakol kan mga nagbabiyahe. Aramon yan sa report ni Jessica Kalinog. Ang lugar na ini sa Banwaanin, Pamplona, saro sa mga regular na pigpupunduhan kan pirang mga bus na biyaheng Metro Manila o pabalik sa syudad ni Naga. Magayon na pwesto para magtindanin mga pampasalubong asin souvenir para sa mga nagahalat na mahal sa buhay. Sinda Maricel, nag-inventory naman kan sa indang mga tada na stocks kan pili product asin iba pang mga produkto na gibo asin kikan sa manibaybang lugar sa rehiyon. Regular naman kung magpadaranin stocks an may sadiri ka ini komo antisipasyon sa Christmas rush o an pag-urulian kan mga biyahero ngunya na mapasko asin bagong taon. Mas dakol po ang parabakan. Kaysa po sa itong nagpupundo lang po, asa lang sa yung private po. Digdi po kaya may nagbabakal ng hali sa private tapos sa bus po. Mas magayon na delehen saman ang piglalao maninda sa mga panahon na ini. Ang kakanan man na ini sa may barangay Del Rosario, Pamplona. Nagkuanan ng 5 dugang na personahe para sa 24 hours operation ninda. 15 mga putahe naman ang sa indang pigluluto o rual daw. Tuyong alas 5 hasta alas 8 nin banggi, ang ruso digdikan mga biyahero sakay kan bus o pribadong lunadan. Marami po inaasahan namin na darating. Dahil nagsasabayan yung mga private, tapos siyempre iba-ibang bus. Yung pabiyahe ng Bisaya. Pig-antisiparan nindaan siring na sitwasyon hasta sa Enero 15 na durasyon kan pagbaralika naman sa Metro Manila. Day man subuot makubanan kung 100 to 150 pesos na ang sarong order kan mga panira. 25 pesos naman ang takad nin maluto.
Mahal naman da kayaan mga barakalon ngunyan, asin sana maintindihan man ini kan publiko. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ngunyan na haros patapos na ang taon, pigpapagirumduman na kan Naga City LGU ang mga real property owner na daipaglingawan na bayadan ang buwis kan sa indang propiedad. 20% na diskwento alok kan Naga City LGU sa mga mahabol sa pagbayad kan sa indang real property tax antes mag-December 30. Si Chris Novello para sa detalye. Makaliis makakuha ng computation sa amilyar o real property tax, mabayad na sana si Malvar kang Naga City. Pirmi subot updated ang sa indang pagbayad din real property tax para makali kay sa penalidad. Siyempre, maiwas kita sa mga penalty. Saka, mas magayon manggiraray po pag updated ang pagbayad mo ng tax. Ngunyan naharanin na matapos ang taon, piglalao manakan City Treasurer's Office ang pagruso kan mga babayad din real property tax. Urog nang nag-o-offer ang syudad din 20% na diskwento sa mga mabayad ding amilyar hasta sa katapusan kan taon. Ini para subot makataong kagianan sa mga taxpayers na nadidipisilang bayadan ang said ng amilyar, apwera kan penalty as in surcharges. Pig-explikar man kan opisina ang mangyayari sa propriedad na daibang babayadan ang real property tax siring kan auction. I-open yan sa tao sa mga gusto magbakal ng property nila. Katakod kay ni, may ibang paagiman subuot nga ni makabayad din real property tax siring kan mobile payment platform as in bank-to-bank payment. Bukas man ang opisina sa mga mabayad ng amilyar ning Sabado hasta sa Disyembre 31. Kay baran si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasa 40 mga bagong emergency vehicle ang pigtaukan provincial government sa pirang mga barangay sa probinsya ng Camarines Norte. Obheto kaini na matabangan ang nasambitan ng mga barangay na mas maparahay ang sa indang emergency response. Para sa request, pigsairaro man subuot sa assessment kung anong mga barangay ang dapat nang matauwanin emergency vehicle sa mas amay na panahon. Alagad pigsyarto kan provincial government na posibleng makaresibi manin mga lunadan ang iba pa sa 2024 ang iba pang natatadang barangay. ...2023 MMFF entry na Firefly nakaguno nin positibong reviews antes pa man na ipaluwas ini sa mga sinehan. Uy ang report ni Don Jimenez. Overwhelmed sa kaugmahan ng cast kan Firefly sa positibong reviews kan sa indang pelikula antes pa man ipaluwas ini sa mga sinehan. Sigun sa mga nagdalan kay ini sa advance screening, garo subot love letters sa storytellers ang pelikula. Nakakahibi, nakakangirit, asin syerto man subuot na may mapupurot na adal digdi. Perfect man subutin ning dalanon kan kada pamilyang Pilipino ngunyang Pasko. Madadala na sa mga sinihan ang 2023 MMFF entry kan GMA Pictures sa GMA Public Affairs na Firefly sa December 25. Maugmang pig-welcome kan production team kan Black Rider si Michelle D. Ngunya nagaandam naman si MMD para sa sayang action scenes sa full action series. Sigun sa iya labi subot siyang nagpapasalamat hulit ako mo sarong adrenaline junkie, haloy na niyang pangiturogan na makabali sa siring na serye. Sa Instagram man pighira si Michelle sa iyang fans and excitement para sa bagong project. Ang tabayanan magiging karakter ni Michelle D sa Black Rider 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Good vibes ang pighara sa netizens kan sarong 65 anyos na lola sa Daet, Camarines Norte. Ninhuli sa tibay asin kwela kaining pagkanta asin pagtugtog nin gitara. Bistunta siya sa istorya ni Don Jimenez. Sa ibong kan kamunduan sa sarong bilaran sa Daet, Camarines Norte, nagdarang paramiantras na kaugmahan ang sarong 65 anyos na lola huli sa iyang makonswelong pagkanta asin paggitara. Ang pag-inom, kontrolado, pag nabuyong, delikado. Huli digdi tulos na nakaguno ng positibong reaksyon sa netizens ang video ni Lola Sonia Lopez kan barangay Gubat kan nasambitan ng Banwaan. Nung kinuha niya yung gitara at tinutono niya, narinig ko na agad na may something dun sa pagkalabit niya ng gitara. Maya-maya, dire-diretso na si nanay kumanta at nakakatuwa yung mga lyrics.
napakagaling ni nanay kumanta, nakakabilib. Sigun kay Lola Sonia, 6 anyos pa sana siya, hilig na niya ang pagkanta, hasa sa mag-adal siya ng pagtugtog ng gitara. Naging suki nga ni subot siya ng mga kompetisyon na napagkakakitaan niya pa. Ganyan naman ako, sir. Talagang masayahin ako. Sa may mga kantahan, napunta ako, mga birthdayhan, ganun. Para masaya sila, natutuwa nga sila sa akin. Alagad sa likod kan sa iyang maugmang personalidad, yaon ang urual daw niyang pasano na problema. Hulitan sa Rosa 11 niyang aki, igwang minamating helang. Dating komadrona si Lola Sonia, mantang nagpapadjakman ang sa iyang agom. Sa paagi kan sa iyang video, naglalaom subuot siyang may makakadalan na andam na magtabang sa saindang pamilya. Sana naman po ay suportahan po ninyo ang aking pagkanta doon para makakuha naman ako ng kunting tulong sa ibang tao. Andaman subot si Lola Sonia na mag-atindir asin magkanta sa mga imbitasyon asin okasyon, tanganing liwat na magamit ang sayang boses sa pagsuporta sa iyang pamilya. Gana, burat ka pa. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 4 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.